Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, ito, magandang pag-usapan po, mga kabida. Binatikos po ng isang chief tax advisor po, ang Marcos administration dahil dito sa pinag-usapan po nila itong revenue loss po mga kabida, Dahil sa gulo sa gitnang silangan, unang-una po yung limitadong pagpapadala po ng remittances ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Alright? Pangalawa po, yung epekto po mga kabida ng pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo at yung posibilidad po na magkakaroon po ng domino effect, mga kabida. Pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin, basic and prime commodities, mga kabida, at posibilidad na baka naman po yung rate po ng kuryente po natin at tubig mapiktuhan din, mga kabida. So, malinaw na revenue loss po yun. Alright, mga kabida. At ang pinaka-worst pa, yung posibleng retrenchment, pagbawas po ng mga tao, ng iba't ibang mga kumpanya po, mga kabida, dahil sa limitado na lang po yung kanilang operasyon. Alright? Due to cost cutting. Okay? Pero, hindi po nila pinag-usapan po mga kabida yung trillions of pesos po na revenue loss dahil sa corruption. Dahil sa pagnanakaw po ng ilang mga opisyal po ng gobyerno, mga kabida. Ngayon, ang tanong po ng isang chief tax advisor po, mga kabida, meron ba silang moral ascendancy po, na pag-usapan itong revenue loss dahil sa epekto nitong gulo sa gitnang silangan, mga kabida? Okay. Eto, babasahin ko lang po itong post po mga kabida ng One News, The government is talking about the revenue loss, but nobody is talking about the biggest revenue loss, corruption. And we haven't addressed that. So the government has lost its moral ascendancy to talk about revenue loss at this time. Ito yung sinabi po mga kabida ni Mr. Mon Abrea, Chief Tax Advisor po ng Asian Consulting Group. Okay? Tama po siya mga kabida, may punto po. Okay? Pinag-usapan po nila yung limitado po na pagpapadala ng remittances mula sa mga kababayan nating OFWs, lalong-lalo na po dyan po sa gitnang silangan po mga kabida, Okay? At ito pong maaring revenue loss po na ma-incur po mga kabida dahil dito sa pagtaas po ng mga produktong petrolyo at yung epekto po niya mga kabida sa mga produkto po natin, manpower at maging itong operation po mga kabida ng mga negosyo, iba't ibang kumpanya po sa Pilipinas, Okay? Pero naisip ba nila, pinag-usapan ba nila yung pagnanakaw po ng ilang mga opisyal po ng gobyerno, mga kabida? Okay? Umabot po ng trillions of pesos yon. Alright? Yung issue po ng flood control project scam. Kung saan po, ang dami hong mga opisyal po ng gobyerno mga kabida ang nadawit po dito, pinag-usapan ba nila ito? Na-address ba nila ito? Wala. Okay? Hanggang ngayon po mga kabida, nakatiwangwang pa rin, yung investigasyon. Alright? May nakulong ba na big fish? Yung sinasabi ho nilang mastermind? Wala. Wala po. Kaya nga, hindi po bagay sa gobyerno na pag-usapan po nila itong revenue loss dahil dito sa epekto po ng giyera, dyan po sa gitnang silangan po mga kabida. Dahil nawalan daw sila ng moral ascendancy to talk about that. Okay? Isa po sa mga napansin ko po mga kabida, na medyo hindi po maganda yung dating para sa akin. Yung mas importante pa po, mas binigyan ng emphasis po ng gobyerno yung remittances po mga kabida, ng mga OFWs. Nababahala po ang gobyerno
sa magiging epekto po ng remittances po ng mga OFWs po natin, mga kabida, dito sa Pilipinas. Kaysa kapakanan po ng ating mga OFWs. Okay? Nung kasagsagan po mga kabida, ng evacuation ng mga nagtatrabaho po doon ho sa Middle East, marami hong mga bansa po mga kabida, na nilikas po nila yung mga kababayan po nila, yung mga nationals po nila mga kabida. Mula sa iba't ibang bansa po sa Middle East. Pero tayo po mga kabida, wala ho tayong ginawa. Okay? Wala ho tayong ginawa para ilikas yung mga kababayan po natin at sa halip, nababahala po tayo sa epekto po ng giyera doon ho sa remittances po ng OFWs. Mas inuna pa natin yung remittances ng mga OFWs natin mga kabida kaysa dito sa kapakanan po ng ating mga OFWs. Yung kanilang safety. Okay? Gumawa ba sila ng evacuation plan, mga kabida, para lang po mailikas po yung ating mga kababayan? Wala. Okay? Oo. Meron po silang ginawang evacuation, pero late na po. Okay? Kumbaga, epekto na po yun mga kabida sa ginawa po ng mga neighboring countries po natin, na kanilang kinuha po nila yung kanilang mga nationals po doon. At siguro dahil sa nahihiya ho tayo, okay, na-touch yung ego po natin na kahit na po yung mas mahirap na bansa mga kabida kaysa sa atin, nagawa nila yung kanilang obligasyon para sa kanilang mga kababayan na naipit po sa giyera sa Middle East. So, mga ganong mga bagay po, mga kabida, na pwede naman sana yung gawin ng gobyerno, at the early stage, doon po sa kaganapan po sa Middle East, mga kabida, pero hindi po nila ginawa yun. Ewan ko ba kung nasasayangan po sila sa pera, mga kabida, sa magiging gastos po. Ginawa lang po nila yung rason po, mga kabida, na wala hong pwedeng pumasok na eroplano po doon dahil sarado po yung airspace. Bakit nagawa po ng ibang mga bansa po, mga kabida? Bakit nakaya po nilang makapasok yung ipinadala nilang mga eroplano po doon para lang po hakutin yung mga kababayan po nila, di ba? It's a matter of political will po yun. Okay, mga kabida? Oh. Bakit hindi po nila pinag-usapan, pinagtutuunan ng pansin yung revenue loss na umabot po ng trillions of pesos dahil sa corruption? Okay? Ito, very glaring po ito yung pagnanakaw po mga kabida, ng mga opisyal po ng gobyerno. Meron ngang nagsauli po ng pera, millions of pesos po. So, anong ibig sabihin yan, mga kabida? So, it's an admission po, ng kanilang guilt. Isinauli po nila yung pera po, Malino, na inamin po nila, naninakaw po nila yung pera na yon. Meron bang ginawa? Wala. Sa halip po, mga kabida, ginawa pa pong state witness. Ginawa pa pong state witness. Saan ka nakakita mga kabida, na malinaw po, meron pong pag-amin na meron po siyang nakulimbat na pera, isinauli po niya yung pera po. Hindi na po thousands of pesos po, kundi millions of pesos yung kanyang isinauli. Ginawa pa pong state witness, mga kabida. Diba? So, mga ganung bagay na hindi po nakikita po ng gobyerno, na nakita po ng mga nasa pribado. Okay, kagaya ho, mga kabida ni Mr. Mon Abrea po. Okay, so, nawalan po ng moral ascendancy po ang gobyerno, na pag-usapan po yung revenue loss. Okay, unahin muna nila yung revenue loss dahil sa corruption bago po sila magsalita about the revenue loss because of the effect nitong tension po makabita sa Middle East. Alright? So, yun, mga kabida. Ang dami hong problema po sa Pilipinas. Ang dami hong dapat i-fix ng gobyernong ito, mga kabida. Pero iba yung priorities nila Ngayon pa lang, mga kabida, nagkakagulo na po ang buong mundo, Dahil baka naman po magtagal itong krisis po, mga kabida. Tayo po sa Pilipinas, abala po tayo sa impeachment complaints, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay?
Hindi po tayo nakitaan po ng pag-alala po mga kabida. Okay? Na baka naman po dumating ang panahon na maghihirap po tayo, magkaroon po ng kaguluhan po sa Pilipinas dahil wala na, Kumbaga, hopeless na po yung tao po mga kabida. Okay? Yung sinabi po mga kabida, ni Montulfo, na naghahanda ang gobyerno para ho sa possible looting at mga pagnanakaw, kaguluhan because of the effect nitong krisis na kinakaharap po ngayon, hindi lang po ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, mga kabida. See? Meron ba tayong ginawa, mga kabida, So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho, dito sa puna, batikos po mga kabida ni Mr. Mon Abrea po, Sa sinasabi pong walang moral ascendancy po ang Marcos administration pagdating ho sa revenue loss dahil sa epekto po ng giyera sa gitnang silangan dahil hindi po nila pinahalagahan po mga kabida yung revenue loss na nangyari po dahil sa corruption, kaliwat ka ng pagnanakaw mga kabida sa pera po ng taong bayan. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.